good morning mga suki. Ayan, thank you Lord. So, ayun nga po mga suki ko. At bakit ganon? Parang may anong ngayon natin Yan. So, ayun nga. Nakita nyo ba yung pinost ko kahapon? Nagulat kayo, no? Pati ako rin, nagulat din po ako sa sarili ko. Akalain nyo ba naman? Actually, 31 years in the making yon. So, ang tawag dito, napakatagal na panahon, dahil nga syempre wala tayong kakayanan noon, wala tayong ultimo pang kain, ultimo pang pambili ng bigas, wala po kami noon. So, si nanay naman ay mag-isa lang niyang tinaguyod kami kasi nga po ay 4 po yung kaming magkakapatid. So, yung tatlo po ay kapatid ko po sila sa nanay, tapos ako lang po yung isa sa tatay ko. So, bali 4 po kami. And then, puro kami babae. Tapos, una kasi nabalo si nanay ko. Doon sa una niyang mga anak, 3 siya. Ngayon, ang nangyari ay nakapag-asawa ulit siya. So, nakilala niya nga ako. Ako nga yung naging anak niya doon sa pangalawang naging asawa niya. So, hindi naman sila kasal ng tatay ko. That's why, parang ilang taon ba? Parang 2 taon lang. Parang 2 taon lang daw ay nagkaiwalay na sila. Tapos, siyempre, binuhay niya kami sa sarili niyang pamamaraan. So, wala siyang kasama na nag-aano sa amin. Ang kanyang katulong-tulong lang ay yung tatay niya, tsaka nanay niya, yung mga lola ko. At the same time, syempre, kakibat na rin yung mga kapatid niya na nandun na yung si Uncle Otoy tsaka si Uncle Bonjing. Sila lang kasi yung natira na wala pang asawa, no? Tapos, ayun nga, and then, alam nyo naman, ang lola nyo ay very productive ito, at saka very researchful, ganyan. And, yun nga, basta laging pagkakaperahan, go tayo dyan. Walang malaki, walang maliit. Hindi natin na tawag dito, wala akong pinipiling price, ganon, no? Tapos, anong nangyari? Yun nga, gusto ko lamang magpasalamat po sa lahat ng aking mga suki. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi lamang po kayo bumibili sa amin ng produkto, ay nagiging sponsor po kayo sa aming journey. Like for example sa akin po, isa po kayong sponsor sa aking journey when it comes to money, financial, at sa pagbuo ng pamilya ko. And then, pagtupad ng pangarap ng lola nyo, pagtupad ng pangarap ng mga anak, no? Kasi, hindi lang ako yung gagraduate ngayong taon na to. Ang gagraduate po ay isa kong anak na panganay sa BS Nursing. Ayan. So, kaya dalawa kaming gagraduate ngayong taon na ito. And then, ayun nga ang sinasabi ko sa inyo. Kapag bumibili po kayo ng produkto dito sa MCPH Collection o dito sa ating MCPH Collection, ay nakakatulong po kayo ng isang pamilya. So, hindi lamang po buy and sell, ganun, buy and sell lang kayo, ganyan. Hindi po ganun. So, ang naibibigay nyo po dito sa pagbili ng produkto nating MCPH Collection ay natutupad po yung pangarap ng isang pamilya, no? So, napakalaking bagay po para sa ating mga suki. So, sa lahat po ng aking mga suki, maraming salamat po. Wala ako masabi. Tears of joy. Ngayon nyo lang nakita na
umiyak ako. Pero hindi po ito sa hirap ng puso. Ito po ay saya. Lagi niyo nakikita na tumatawa ako. Pero sa isang banda may pinagdadaanan din po ako. May mga pagsubok din kasi na nang dahil sa ating education, nagkameron tayo ng mga diskriminasyon sa buhay natin. Kaya, yun, nagpapasalamat ako sa mga taong umalipusta sa akin, sa mga taong nag-down sa sarili ko, at saka sa mga taong inuunahan yung buhay mo, no? So, yun. Sa likod ng saya, meron palang no? Meron palang mga problema din ang lola nyo, ganon. So, yun nga. Napaiyak ako kasi parang yung nangyari kasi sa buhay ko, yung parang hinusgahan ako sa aking pagkatao dahil lamang doon sa hindi ako nakatapos ng college, no? Kaya alam nyo, hindi ito para patunayan sa kanila. Ito po ay para patunayan sa sarili ko na kaya ko rin. At syempre kaya ko pa. Kasi akalaan nyo naman 48 years old. Diba? Ang tagal na panahon. 31 years yung 31 years yung ginugol ko para mabigay ko sa sarili ko yon. Ang daming panahon, ang daming pagsubok, ang daming lahat. Sobrang dami. Pero sa tulong ng Diyos, no? Naibigay ko pa rin yun sa sarili ko. Marami man kaming mga problema sa pinansyal, lalong-lalo na grabe yung yung tiwala sa akin ng Diyos. Hindi ako naghihingi ng tiwala sa tao. Naghihingi ako ng tiwala sa Diyos kasi siya lang yung kakampi ko eh. Even sa asawa ko, hindi niya po alam, sikreto lang talaga. Hindi alam ng mga anak ko yung ginawa ko na mag-aral ulit ako. Hindi rin alam ng nanay ko, ng mga kapatid ko. Nung nakapasok na po ako sa school, tsaka ako sinabi dun sa mga ate ko, saka sa nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, "Nanay, nag-aaral ako ng college ngayon," sabi ko. Tapos sabi niya, alam ko yun sa puso ni nanay ko na masaya siya. Kasi di niya kaya kaming paaralin noon. Kung hindi ako nag-scholarship sa high school, hindi ako makakaaral. Kaya nagpapasalamat ako doon sa konsehala ng Baler noon, si Kaseni Querejero. Siya yung nagbigay sa akin ng scholarship sa BII. Tapos, yun, grabe. Para magkapera ako noon. Naghuhugas ako ng plato sa karinderya doon sa rolling store. Ang sahod ko, 20 pesos sa isang araw. Sabado, Linggo ako naghuhugas ng plato doon. 20 pesos lang sahod. Grabe talaga. Sobrang hirap para lang malibre ka sa pagkain. Ganon, no? And then, yun nga. Ay, nako. Dramatic ang lola nyo ngayon. So, ayun nga. So, yun. Kaya yung mga na-inspire ko, sana na-inspire ko po kayo sa kwento ng buhay ko, At tapos sa mga gusto pa rin na magpatuloy sa kanilang pag-aaral, lagi nyo po ilagay sa isip ninyo na tuloy ang pangarap para maabot nyo pa rin yung pangarap ninyo. Kahit na may mga balakid, minsan maraming mga tao
na nakapalibot sa atin, no? Na di-discourage kayo. Kaya wag niyong papakinggan yung kailangan focus tayo. Focus tayo sa goal natin. And ayun nga, thank you so much sa mga teacher ko, kay Ma'am Elizabeth Eliazar. Nagbinigyan ako ng walang patumpik-tumpik pa. Binigyan ako ng letter of recommendation sa school na yon. Kay Ma'am Nenet Rivera, thank you so much sa walang yung alinlangan na pagbibigay nila sa akin ng recommendation letter. Grabe talaga. Doon sa kaibigan ko si Jeneline Roque, kahit lagi kong binebenta siya. Sabi ko, mag-asawa ka na. Ayun, gano'n, no? Para ka na rin siyang anak na panganay. Makikita nyo kahit saang lugar, lagi kami magkasama. Kasi, nagkakasundo kami when it comes to business, gano'n. Tapos, yun, sa boss ko, kay Craig Price, dati kong boss yon, siya yung nagbigay sa akin ng isang recommendation letter. Tapos yun nga, sa PUP, syempre, sa ETAP program, sa CHED, yan. Tapos sa mga staff doon, napaka-generous nila. Sobrang asikaso nila kami pag nandun kami sa office kasi alam nila na busy kami. Alam nila na binibigyan lang namin ng oras yung pagpunta sa opisina. Alam din nila na sobrang hirap namin sa oras dahil napaka-busy naming tao. Ganon, no? So, tapos kay Ma'am Vilma Oberas, siya yung kinukulit-kulit ko na sabi ko, ma'am, paano po yung papers ko? Ganito. Ayun. So, siya po yung nag-approve doon sa aking mga papel. Tapos, mayroon kasing naging problema yung papel ko. Pero, yun na nga, nag-requirements na po ako para ayusin sa PSA. Sa local registry kasi mayroon pong clerical error yung pangalan ko. At the same time, ayun, nagpapasalamat ako kay Ma'am Nick. Yan. Kay Dominic, kay Ma'am Dominic na siya yung mentor ko sa Sun Life BUL. So mahalaga pala yun. Mahalaga po pala yung mayroon tayong ang tawag dito. Mayroon po tayong insurance. So yung nagtataka kung paano ko nabayaran yung ETAP. Yung ETAP po ay hindi po siya libre. Pero yung PUP o US, libre yun. Libre ang mga eskwela, ang mga tuition doon sa mga estudyante. Once na nakapasok kayo doon sa PUP, ay libre po. Regular student yun. Pero kami kasi, hindi po kami regular student. Kami po ay sa ETAP, yung Expanded Tertiary Education Equivalency Accreditation Program. So, yun ay 1997 na batas pa daw. Yan yung tinatawag na non-traditional system program. So, maraming mga eskwelahan na ngayon na ganoon. So, makikita nyo yung mga artista, ganyan-ganyan, no? So, yun pala yun. Pero may mga school din na tumatanggap ng mga dito sa Pampanga. Kagaya ng AUF, Holy Angel University yun, at saka yung AUF, yung Angeles University Foundation, at then yung yung PISAW, yung Pampanga State Agriculture University. Tapos ayun, sorry napaiyak po ako, sorry talaga. Napaiyak ako sa saya, hindi po sa lungkot, hindi po sa kung saan, no? So yun. Tapos La Consolacion College sa Malolos, mayroon din doon. Pero ako ay sa NCR po ako nagpunta kasi mas prepared ko yon. At saka syempre, yun talaga yung pangarap ko eh. So, yun. Kasi alam nyo, bakit ko alam yung sa PUP? Nagtrabaho kasi ako sa SM Santa Mesa. Promodizer ako doon na napakatagal na panahon. Ang tagal-tagal ko doon, siguro mga ilang years? 3 to 5 years. Buntis pa lang ako kay Aileen, nandun na ako.
Tapos, yun nga, sa mga gusto, mag-reach out lang kayo sa akin, pwede ko kayong tulungan. At mag-message kayo sa akin, pwede ko po kayong tulungan doon. And then, maraming mga school, lalo na sa NCR. Nandiyan yung PUP, UP, Arellano University, Lyceum, New Era, Santo Tomas, De La Salle, ano pa ba? Marami, women's, marami po na mga public at saka private din. Sa Pangasinan mayroon. Pagka taga Region 3 kayo, malapit po kayo sa Pangasinan State University, mayroon din doon. So doon sa mga sa mga gusto, ayan, bibigyan ko na kayo ng mga tip. At tapos ayaw ko kasing magkwento-kwento Ayaw ko po magkwento nang hindi ko pa nakakamit. Kasi may mga bagay daw kasi na sabi nung isang financial advisor at saka yung isang mentor din siya na wag daw tayong pag may plano kasi wag daw natin ikwento, wag daw natin ipakwento-kwento sa mga maraming tao hanggat hindi pa natin nakukuha. Mas maganda daw kasi na keep lang, tahimik lang muna tayo, tapos yun, gulatin na lang natin sila. Ganon. So nagulat ko kayo alam nyo ba, hindi lang kayo yung nagulat ko. Ako rin po. Hindi ko alam na makakayanan ko pala yun. Akalain nyo ba naman? Sa dami baga naman namin utang, ay syempre, baka akalain nila na inuna ko pa yung sarili ko bago yung anak ko. Kasi yung anak ko graduating na rin. So, hindi po ganun ang nangyari. Kasi yung sumagot po sa tuition na yun ay yung insurance ko po. So, yung insurance ko kasi na yun, para din naman sa mga anak ko yun. In case lang. Pero, syempre, yung earnings nun, para talaga yun sa, anong tawag dito? Para sa retirement yun. Kaso lang, nauna na yung aking pagkuha, hindi siya retirement, education pala. So, hindi utang yun. Hindi utang yung nangyari. Ay galing po yun sa investment sa Sun Life insurance ko. BUL kasi yung akin, yung may investment. Yung ganun, ha? So, yun nga. Ay, nako. Grabe itong nangyari sa akin ngayon. Wala akong masabi kundi salamat sa Diyos. Salamat sa mga taong tumutulong sa amin, sa lahat ng sa lahat ng mga naging anong tawag diyan, tulay sa mga teacher dito sa Masamat. Grabe ang support nila sa akin. Salamat sa inyong lahat. Lalo na kay Sir Almer, Sir Mario at si Ma'am Lodi. Sila yung supporters sa narrative ko. Ay nako. Masamat Elementary School, mga teacher diyan. Salamat po sa sa believe nyo sa akin. Ayun. And yun nga, this is my start sa journey ko as ETF survivor. And ayun, wala talagang wala talagang masabi ako ngayon kundi salamat talaga sa lahat ng taong sumusuporta, nagbibigay ng pagkakataon, panahon. Yun lang. Ay nako, sobrang saya lang. Tapos salamat kay antag doon, salamat sa asawa ko, syempre sa asawa kong supportive iyan, very supportive. Kahit na aso't pusa ayang kaming dalawa, pero actually kami kasi hindi kami yung kamukha ng mag-asawa na nag-aaway araw-araw, yung ganun, hindi kami ganun. Kaya napakahalaga sa isang babae na mayroon po kayong sariling kita. Kasi kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo, matutupad nyo yan. Huwag kayong aasa sa asawa nyo lang.
Siyempre, tulungan nyo na lang siya. Huwag yung asahan nyo siya na siya lang bahala sa lahat. Ganun. Hindi pwede. Kailangan tulungan nyo. And then sa mga anak ko na mga mababait. Super babait niyan mga iyan. Ayun, sila din yung dahilan kung bakit nagpursige ako. Kasi, siyempre, para matulungan natin yung mga anak natin, una muna natin tulungan yung sarili natin. So, ganun po. Ako naman muna. Di ba? So, unahin natin yung sarili natin bago yung mga iba. So, para mas malalo natin silang matulungan ay uunahin natin i-upskill yung sarili natin. So, may mga nagsabi pa nga sa akin, bakit daw kailangan na mag-aral pa daw ako? Kumuha na lang daw ako ng TESDA para daw mas mabilis. So, hindi, yung TESDA kasi skills yan. So, ang skills kasi, hindi yan yung pinag-aaralan na degree. Ang skills, iba po sa degree, iba naman po sa skilled mo na pang everyday yon. So, yung degree kasi, yan yung lahat naman ng tao, pangarap yan eh. Pangarap. So, isa po ako doon sa, nangangarap noon. So, ang kanta ko na ngayon, yung patuloy ang pangarap. Ayun na ngayon. Tapos may isa pa, yung sa bata, yung maaabot ko. O, diba? O, akalain nyo naman. Breaking news, 48 years old. Diba? From Baler. Diba? So, yan yung dahilan kung bakit nagpupursige po ako. Yan din yung dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-live ng gabi ngayon. So, dahil nga po tayo po ay nag-aaral, every gabi po nagmo-module ako. Ilang taon yun? Isang taon din po yun. So, nag-start ako kasi July 2025. Bali yung year nun is 2024 to 2026. So, bali 2 sem yung ginugol natin. And then, yun nga, basta, pagka may mga taong nagda-down sa inyo dyan, wag nyong pakinggan. At mga yan ay mga lang yan sa buhay nyo. Basta, focus lang po tayo. Focus. At lagi tayong humingi ng gabay sa Diyos. Siyempre tayo pa rin ang gagawa ng ating ikauunlad sa buhay natin. And then, yun nga, kasi ako naranasan ko yan, yung mga diskriminasyon sa buhay ko. Yung kaibigan mo, na akala mo siya yung tutulong at yun yung magiging kakampi mo, hindi, siya yung nauuna pa na magbagsak sa buhay mo. Ayan, mga yan, no? So, para sa mga na-inspire ko, kung sakali mang na-inspire ko po kayo, salamat po. At sa mga hindi ko naman na-inspire, bahala kayo sa buhay niyo dyan. Bahala kayo sa buhay niyo dyan. At sa mga gusto mag-aral pa na go kayo. Huwag na kayong patumpik-tumpik pa. At marami pang oras. Tama yung sinasabi nila, habang may buhay, go lang. Patuloy tayong mangarap at saka bigyan din po natin ng panahon yung sarili natin. Bigyan natin ng chance yung sarili natin. Bigyan natin ng oras, ng oportunidad yon. Huwag puro isipin natin yung asawa natin. Isipin natin yung anak natin. Huwag puro isipin natin yung mga kapatid natin. Huwag po ganun. Natural lang na isipin natin yung magulang natin kasi magulang yun. Pero sabi nga nila, alam nyo ba, sabi ko sa nanay ko, nanay, hindi muna ako magbibigay ng pera sa'yo kasi ako muna. Uunahin ko muna yung ako, sabi ko. Tapos sinabihan ko din si Ate Bunso na, Ate Bunso, bahala ka na kay nanay diyan muna ha. At kailangan kong gawin ito. Kasi nga, sa budget po kasi, sinasama ko na sa budget yung nanay ko. Kailangan may allowance siya every month.
hindi pwede na wala siyang allowance, ganon. So, nakasama yan sa budget ko. Kaso lang, nitong past 1 year, almost 1 year po na sinabi ko doon sa ate ko na, bali ano siya, ilang months ba yun? 8 buwan na hindi po ako continuous na nagpapadala sa kanya. Kaya sabi ko sa ate ko, ate, ikaw lang muna bahala dyan kay nanay. So, oo, sabi niya. So, ayun, nanay, ito para sa iyo to at saka para sa akin. At para sa mga anak ko, sa asawa ko din. So, ang tawag dito, wala akong ibang pinapasalamatan kundi ang nanay ko, yung sperm donation ko. Salamat na rin. Salamat sa mga kapatid ko, sa tatay ko, tsaka sa nanay ko. At then, yun, salamat po sa mga suki ko. Sa mga suki ko po, salamat na marami sa inyo. Kasi kayo po yung sponsor din ng aking journey. So, ayun. Thank you so much.